So, yung Gilas lineup, kung bakit ganun yung structure, well, yun na nga, sinasabi ko nga, size on the wing, yung shooting guard, small forward position, and then it gives picks like Japet Aguilar a lot of help. Si Japet yung kailangan matulungan dahil si Japet yung pinakamabilis nating bigs na pwedeng lumabas. Also with kasi si Kwame with his athleticism dapat nasa loob na lang siya ng Japet is the most versatile defender sa bigs. Siguro kasama na si Kwame doon, but si Japet yun yung madadala niya. So having size on the wings gives Gilas a lot of flexibility. And with Calvin there, kung mapasama makakapaglaro si Calvin, it's Calvin Oftana and Calvin Apueva. Yung dalawang Calvins na yun can help. Offense, defense. Hindi ko maintindihan sa mga tao, bakit kung ano yung wala sa lineup, ngilib nyo kasi maghanap ng wala sa lineup. Nung si Terence wala, nahanap nyo. Nung nandyan, naghahanap pa rin kayo ng iba. Tigilan nyo muna yung mga idol nyo. Diba? Hinahanap nyo sila Ray, sila Matthew Wright, sila Edu. May mga commitments na yun. Diba si Abando nga, baka hindi na rin makasama kasi may commitment na siya dun sa sa KBL, Korean Basketball League. So, wag na kayong maghanap ng wala. Kasi yung kay Abando, sumulat pa lang sila requesting Renz to come over. Pero kung hindi pwede, bakit nyo ipipilit? Di ba? Hindi naman kasalanan ni Renz yun kung hindi siya nagamit, di ba? Dahil hindi naman playing coach si Renz na pwede niyang ipasok yung sarili niya. Di ba? Yun lang naman ang yun lang naman ang dapat yung intindihin. Kasi kung masyado kayong panatiko ng mga idol nyo na kapag wala sa lineup, tingin nyo kasi yung mga idol nyo, malaking kawalan sa Gilas. Kayo minsan yung nagpapalala ng sitwasyon lalo na yung mga nagko-content sa social media na monetize. Yung mga monetize na YouTube channel, kayo minsan na nagpapalala ng sitwasyon ng Gilas I mean, with 2 weeks time, yan ang 2 weeks preparation time o almost 2 weeks and a half. Yan ang pinaka magagawa ng Gilas o ni Coach Tim. Yan na yung pinaka the best na magagawa niya for the Gilas program temporarily. No? Hindi natin alam kasi parang sa akin, hindi kasi magandang decision yung mga naging decision ng mga namamahala ng SBP. Diba? Okay na sana yun kung meron na tayong pausbong na program na pwede mag-compete internationally under Coach Tab. Tsaka kasi, diba, okay, ang sa akin, dapat i-balance nyo rin. Huwag nyo rin hayaang mawala yung PBA. Huwag nyo rin hayaang mawala yung... Kasi usually mag-a-abroad So, kawawa naman yung PBA. So, kailangan mabalanse yun. Yung meron pa rin ng PBA, meron pa rin yung mga ligang labas. Kasi, parang sa NBA yan tsaka sa Europe Habang may mga liga sa Europe, nandiyan pa rin ang NBA, hindi nawawala. So, dapat mabalanse yan. Maging open lang ang PBA sa international trends, okay na yun. Para maka-adapt tayo internationally. Well, mahal natin ang basketball, so kailangan tanggapin nating mga Pilipino na ito na yung trend ng basketball. At yung PBA, kailangan mag-open doon, mag-adapt doon, para hindi sila mawala. At institusyon na yung PBA. 49 years na yung PBA halos. So, institusyon na yan sa Pilipinas. So, dapat balanse, hindi dapat mawala yan.
Kung susuporta rin sila Gilas, okay. Pero kung all PBA yan, magpasalamat na lang tayo at nakagawa ng paraan within 2 weeks o 2 weeks and a half. It gives a lot of flexibility on both ends of the floor. Lalo na nandun yung Perkins. Yung Perkins may tira sa tres, may post moves, may mid-range, pwede sa ilalim, pwede sa 3 points, di ba? Eh, okay na yun. At si Perkins is 6'4". So si Brownlee hindi na mahihirapan. Kasi ang tutulong kay Japet at sa mga big si Brownlee. Sino ang kukuha nung iiwanan ni Brownlee? So meron tayong size and flexibility. So sana matuwa na lang tayo dyan. Maganda yan, may flexibility ang Gilas. So sana lang mag-materialize. Mag-workout sa basketball court. So yun lang po.